Sa previous episode, nagkaroon ng meeting ang mga alagad ni Lord Shadow para sa kanilang paghahanda sa paparating na sakuna at ito ang pagpapakita muli ng pulang buwan. Alam nila na pag mangyayari ito ay malamang magkakaroon muli ng marahas na kaganapan. Pinasok ng dalawang lalaki ang Crimson Tower para sa rason na makakaharap nila ang mabangis na kalaban, pero di nagtagal ay nagpakita ang isang vampira at hinarap sila at sinabihan na hindi pinapahintulot na pumasok doon ang mga tao. At sa pagpapatuloy ng ating recap, ang tatlo ay bumalik sa base para magbigay ng kanilang ulat, at doon ay naguguluhan si Alphat na may tao na kaya na talunin ang tatlo sa kanilang mga elite member ng ganon kabilis. Nagsimula silang mag-isip kung sino nga ba talaga itong si John Smith at naiisip ni Alpha na baka galing ito sa Lawless City, kaso may sasabihin dito si Rose. Sinimulan niyang sabihin na ang taong itong si John Smith ay higit na malakas kaysa sa anumang malakas na kalaban na kanilang nakaharap dati, at malamang ay kaya pang makipagsabayan kay Alpha at sa 7 member ng Shadow ng mag-isa. Pinigilan siya ng kanyang mga kasamahan at dinala palabas ng kwarto, bago pa siya makapagsabi ng iba pa na maaaring magpagalit kay Alpha, at doon ay umalis sila matapos magsabing magandang gabi. Ang ipinakitang ugali ni Rose ay tiyak na kailangang tiyakin ni Alpha mamaya, ngunit pinadala din niya si Zeta para maghanap ng isang bagay at ang kakulangan ng balita mula sa kanya ay nagpapahiwatig na ang misyon ay ayon sa plano. Mukhang malaki ang problema ng grupo, pero gusto niyang tapusin agad ang digmaang ito para sila'y makapagpahinga at tungkol naman kay John Smith, napagpasyahan niyang ipadala si Delta para harapin siya. Samantala, si John Smith ay nakaupo sa tren at tahimik na nagsusulat sa kanyang libro ng mga ideya para maging milyonaryo. Tumingin siya sa bintana at nakita si Delta na tumatakbo kasabay ng tren at naisip niya, mukhang mapapalaban na naman siya ngayon. Sinugod ni Delta ang tren at binasag ang bintana ng may malakas na puwersa habang si John Smith ay nananatiling kalmado sa kanyang upuan. Sinubukan siyang atakihin ni Delta kaso nanatili siyang mahinahon habang hinaharangan niya ng kanyang mga sinulid ang mga atake. Nakalusot si Delta sa mga sinulid at umatake muli, pero isang hakbang na mas mabilis si John at agad na gumanti gamit ang grupo ng mga sinulid na napilitang iwasan ni Delta. Napagtanto ni Delta na siya ay nasa kawalan ng kalamangan sa masikip na espasyo, kaya't siya'y sumigaw ng napakalakas na puminsala sa bubong ng tren. Pinuri siya ni John sa mabilis niyang pag-iisip na makawala ito sa masikip na espasyo, ngunit mayroon din siyang lihim na plano para sa ganitong pagkakataon. Tinipon niya ang lahat ng lumilipad na piraso pabalik sa tren na kung saan ay naipit si Delta. Ngayon siya'y natrap sa gitna ng wasak na tren, lumapit si John upang sabihin ang kanyang astig na talumpati na alam niyang matutuklasan din ng Shadow Garden, ngunit nang lumapit siya, naamoy ni Delta ang kanyang paa at agad siyang nakilala bilang si Shadow. Bigla siyang tumalon para sa yakap nang malaman niyang siya nga ito, ibinaba ni John ang kanyang pagkukunwari at nagsimulang kumilos bilang si Sid. Tinanong niya si Delta kung bakit siya naroon at sinabi niyang pinadala siya ni Alpha sa isang misyon upang hanapin si John Smith, ngunit dahil siya si John ay imposible para sa kanya na talunin siya sa isang laban. Kaya kailangan niyang i-report ito kay Alpha pero subalit, bago siya makaalis, pinigilan siya ni John at sinabing siya'y nasa isang sobrang lihim na misyon at hindi niya maaaring ipaalam ito kay Alpha o sa iba pa, bago niya makumpleto ang kanyang layunin. Na-excite si Delta at gusto niyang sumali sa lihim na misyon, pero binanggit ni John na ito'y isang bagay na kanyang mag-isa lang na dapat gawin. Ayaw niyang i-report ito ni Delta kaso si Delta ay kasalukuyang nasa misyon para kay Alpha at kailangan niyang mag-report pabalik o magagalit ito. Subalit binanggit ni John ang isang panuntunan na kanyang nilikha ng mabuo ang Shadow Garden. Anumang misyon na ibinibigay niya sa kanila ay mas mataas ang prioridad nito kaysa sa ibang misyon, kahit pa ito'y galing kay Alpha. Kaya ayos lang para kay Delta nakalimutan ang misyon ni Alpha, basta't binibigyan siya ni John ng isa at di magagalit si Alpha dahil iyon ang kanilang mga patakaran. Habang patuloy na nakapatong si Delta kay John, nangako siyang bibigyan niya ito ng gantimpala kung matatapos niya ang misyong ibibigay niya, at ang buntot ni Delta ay nagumpisang umindayog sa tuwa. May mga kondisyon si John sa kung ano ang maaaring maging gantimpala. Ito'y dapat isang bagay na kaya niyang gawin at hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap o pera. Kung matugunan ang mga kondisyong iyon at kahit anong hilingin ni Delta ay ibibigay niya, kaya doon ay kailangan niyang gumawa ng isang misyon para abalahin si Delta at tumingin siya sa bintana at sinabi kay Delta na kung pupunta siya sa direksyon na iyon, makikita niya ang Lawless City. Kapag natagpuan niya ito,
dapat niyang hanapin at habulin ang isang lalaki na tinatawag na Juggernaut. Habang nakapulupot pa rin ang mga binti niya kay John, tinanong siya ulit ni Delta kung talagang bibigyan siya ng anumang gusto niya kung matatapos niya ang misyon, at muling iginiit ni John na oo, basta't matugunan ang mga kahilingan. Pagkatapos nito, inihagis niya si Delta palabas ng bintana upang simulan ang kanyang paghahanap at samantala, nakatanggap si Alpha ng ulat mula kay Gamma na natuklasan nila ang bakas ng isang matinding labanan, ngunit ang tanging natagpuan nila kay Delta ay ito. Hindi siya yung tipo ng tao na iiwan ang isang misyon ng mag-isa, kaya't iisa lang ang conclusion nila, maaaring siya ay namatay sa labanan at nabahala si Alpha sa balita, ngunit inutos pa rin niyang ipagpatuloy ang paghahanap para makita man lang ang katawan ni Delta. Ipinabatid din sa kanya ni Gamma na patuloy ang pagdami ng mga pekeng pera sa sirkulasyon at sa ganitong kalakaran, mawawalan ng tiwala ang mga tao sa papel na pera at magdudulot ito ng krisis sa credit. Napagtanto na ni Alpha na ito pala ang plano ni John Smith mula pa sa simula, hindi siya talaga naglalayong kumita sa mga pekeng pera, kundi layunin niyang agawin ang buong merkado para sa kanyang sarili matapos bumagsak ang Mitsubishi at ang alyansa. Nagdidilim siya at nagagalit na hindi niya ito agad na-realize at nagsumpa siyang tatalunan si John at samantala, si Gaten ay nagbibigay din ng briefings tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng krisis sa merkado para sa mga cult, dahil hindi nila ganap na mababawi ang kanilang pondo bago ang pagbagsak ng merkado. May isang lalaki na nagumpisang magpahiwatig na ito'y lahat kasalanan ni Gaten at doon mo malalaman na hindi na siya magtatagal, at ayan na nga, natapos na siya. Ang isa pang lalaki ay mas matalino at sinabi kay Gaten ang kailangan niyang malaman na ang mga pekeng pera na kumakalat sa kaharian, ay kontrolado ng isang lalaking nagngangalang John Smith at siya ang ugat ng lahat ng problema na kanilang kinakaharap. Itinoon ni Gaten ang kanyang pansin kay Garter at inutusan itong magtayo ng mga checkpoint sa buong kaharian para bantayan ang lahat ng pumapasok at lumalabas. Sinubukan ni Garter na tutulan ito, sinasabing hindi papayagan ng pamilya ng hari ang ganitong bagay, ngunit pinaalalahanan siya sa mangyayari kung hindi niya matapos ang kanyang misyon sa pagkakataong ito. Pagkatapos pugutan ni Gaten ang ulo ng isa pang tao doon, iniutos niya kay Garter na hanapin ang pinagmulan ng mga pekeng pera anuman ang kailangan niyang gawin o sino man ang humadlang sa kanya, at wala nang magagawa si Garter kundi tanggapin ang misyon. Pabalik sa kastilyo, si Iris ay naglalakad pauwi mula sa kanyang pagsasanay nang bigla siyang makabangga kay Alexia na may daladalang bundok ng mga libro. Hindi niya inaasahang makita si Alexia sa kastilyo subalit naroon ito dahil sa nasunog ang aklatan ng paaralan, kaya naisip niyang mas madaling makahanap ng mga libro sa mga paksa na kanyang pinag-aaralan sa Royal Archives na mga bagay tulad ng batas, politika, commerce, ekonomiya at sinaunang linguistics. Nagulat si Iris sa biglaang pagkahilig ni Alexia sa kaalaman, tinanong siya kung balak ba niyang iwanan ang espada at maging isang iskolar sa dami ng binabasa niya, ngunit malayo ito sa katotohanan. Pinag-aaralan lamang niya ang mga ito para malaman kung saan niya dapat itutok ang kanyang espada upang magdulot ng pinakamalaking kabutihan sa mundo, dahil hindi mo talaga mababago ang mga bagay kung random lang ang iyong pagkilos, maliban na lang kung ikaw ang pangunahing tauhan at may kapangyarihan sa mga bagay-bagay. Gayunpaman, wala nang masasabi si Iris tungkol sa bagong natuklasan na pagpapaliwanag ni Alexia at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Kinagabihan, nagbigay si Beta ng ulat kay Shadow na ang mga tsismis tungkol sa mga pekeng pera ay kumakalat ng mas mabilis kaysa dati at sa ganitong bilis, mapipilitan ang pamilya ng hari na gumawa ng aksyon sa lalong madaling panahon. Ipinahayag din niya na ang ekonomiya ay bumabagsak, ang mga presyo ng pabahay ay tumataas ng husto at bumababa ang halaga ng crypto, ngunit may iba pa siyang kailangang sabihin. Para hulihin si John Smith ay pinadala nila si Delta para harapin ito, ngunit pagkatapos nito ay nawalan na sila ng kontak sa kanya at hindi na siya nakita mula noon, natatakot sila na baka siya ay napatay sa labanan. Nang marinig ito ay nagulat si Shadow dahil inakala niyang babalik na si Delta sa ngayon at hindi niya maisip na iisipin ng iba na siya'y patay na. Inakala ni Beta na ang pagkagulat niya ay dahil sa kalungkutan, ngunit nalilito lamang siya sa ginagawa ni Delta sa kasalukuyan. Patuloy na binanggit ni Beta na si John Smith ay isang mapanganib na kalaban at mas malakas pa kaysa sa kanilang inaasahan, kaya umaasa siya na personal na haharapin ito ni Shadow at gayunpaman, sinabi niya sa kanya na may iba siyang bagay na dapat asikasuhin at tumayo mula sa kanyang upuan para umalis.
Bago siya umalis, pinaalalahanan siya ni Beta tungkol sa patakaran ng Shadow Garden na dapat sirain o i-encrypt agad ang lahat ng tala, ngunit habang ipinapakita sa kanya ni Shadow ang kanyang libro ng mga ideya, napagtanto niya na hindi niya mabasa ang kahit isang salita na nakasulat doon. Hindi dahil sa ang sulat kamay ni Shadow ay kagaya ng sa isang doktor, kundi dahil isinulat niya ang lahat gamit ang mga salita mula sa Earth, sinasabing baka ituro niya ito sa kanya balang araw. Mamaya, siya ay nasa isa sa mga tren na may dala ng pekeng pera at na-inform na malapit na sila sa isang checkpoint na ipinatupad ni Garter at gayunpaman, sinabi ni Shadow na dapat lang silang magpatuloy sa mga riles. Sa unahan, may harang na inilagay para pigilan ang anumang tren na tumangging huminto, at ang dalawang lalaki ay ginagawa lamang ang trabahong itinalaga sa kanila, subalit si John ay walang oras na sasayangin sa isang checkpoint at doon ay winasak ito at patuloy na dumaan lang ng diretsyo. Ngayon na wala ng ibang pagpipilian ang dalawang lalaki kundi ang magtago, dahil sa papatayin sila ni Gaten kung mabigo sila sa kanilang misyon pero pagdating kay John, kung pipilitin nila ang pagharang ay malamang maglalaho rin sila sa mundo. Nakatayo si John sa harapan ng tren nang mapansin niya ang isang anino na nakatayo sa mga riles. Ito pala ay si Alpha at binati niya si John habang lumilipad siya sa ere at handa nang patayin siya. Gayunpaman, hinadlangan ni John ang mga atake nito at gumanti agad siya habang nakikipaglaban kay Alpha. Nakilala nito ang kanyang mahusay na teknik at kasanayan, alam na ang tanging makakagawa ng ganoong bagay ay si Shadow. Sumigaw siya dito para malaman ang sagot kung bakit niya ginagawa ang ganoong bagay. Wala siyang masabi sa kanya at hiningi niya na malaman kung ano ang nangyari kay Delta. Ipinaliwanag niya na ipinadala niya ito sa isang malayong lugar kaso hindi talaga ito sumasagot sa tanong. Alam niyang may mga bagay na ginagawa si Shadow na hindi niya kailanman mauunawaan, pero para hindi siya pagkatiwalaan ni Shadow na ibahagi sa kanya ang mga detalye sa isang plano na may malaking kahalagahan sa kanya, pakiramdam niya ay hindi na siya kailangan ni Shadow. Kaya gusto niyang ipakita sa kanya na maaari pa rin siyang maging kapaki-pakinabang, nagbitaw siya ng bagong kapangyarihan at habang binabalot siya ni John sa mga sinulid, naglaho siya bilang hangin at lumitaw sa itaas niya at handang umatake. Kaso hindi na ito ikinagulat ni John at ang kapangyarihan ng mist ay nagpapahintulot sa gumagamit na iwasan ang lahat ng atake at maging isang ulap ng hamog, pero kailangan pa rin nilang magpakita kung gusto nilang maglunsad ng sarili nilang atake, na nag-iiwan sa kanila ng kahinaan. Nahuli ni John ang kanyang espada habang nagiging hamog ulit siya, na humantong sa ikalawang kahinaan ng teknik. Ang mist ay walang bigat kaya literal na maaari mong hipan ang gumagamit palayo, na eksaktong ginawa ni Shadow dito. Naiwan si Alpha sa mga riles ng tren mag-isa, nagmamakaawa kay John na huwag siyang iwanan at ang plano hanggang ngayon ay naging matagumpay at si Yuri ay nakapag-swap na ng mga pekeng pera sa mga gintong barya, halos maubos ang vault ng alyansa. Habang nagsisimulang magpanik ang mga tao sa kanilang pera at sinusubukan na mag-withdraw, malamang mauubusan sila ng pondo at babagsak at mangyayari rin ito sa Mitsubishi, naiiwan silang kunin ang kanilang pera at maglaho. Nagpasalamat si Yuri kay John sa lahat ng tulong niya sa pagbuo ng planong ito, kaso pinaalalahanan niya siya na si Gaten ay kailangan nilang mapatay, noon may dalawa na nakatakdang ikasal para palakasin ang alyansa sa pagitan ng mga tribo at ito ay siya at si Gaten. Hinangaan niya si Gon at buong puso niyang tinanggap ang kanilang kasal, ngunit isang araw, sumiklab ang digmaan at nasunog ang nayon ni Yuri kasama ang kanyang pamilya na pinaslang. Ang may sala sa lahat ng ito ay si Gon, na sumali sa cult ng Diablo at pinatay ang mga taga-nayon dahil hindi rin sila sumama at nang makita niya ang nagawa ni Gon, sinubukan niyang patayin ito ngunit siya ay mahina, na nagresulta sa kanya ring pagkasugat. Subalit habang paalis si Gon, narinig ni Yuri ang sigaw ng isang labanan mula sa isang batang Shadow na isang hunter at doon ay natalo si Gon at mula noon, ginawa ni Yuri ang misyon niya na kunin ang lahat ng mahalaga kay Gon at patayin siya. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.